Hello, isang mapagpalang umaga po mga kapatid. Ang pag-aaralan po natin ngayon ay pinamagatan pong Hope's Sure Foundation. Excuse me po. At ang verse po natin ay mula po sa Philippians 4:19. Ang sabi po, "And my God will meet all your needs according to the riches of His glory in Christ Jesus." So basahin lang po natin yung sa ating Our Daily Bread. Lessons on faith can come from unexpected places, like the one I learned from my 110-pound black Labrador retriever named Bear. Bear's large metal bowl was located in a corner of the kitchen. Whenever it was empty, he wouldn't bark or paw at it. Instead, he would lie down quietly beside it and wait. Sometimes he would have to wait several minutes, but Bear had learned to trust that I would eventually walk into the room, see him there, and provide what he needed. His simple faith in me reminded me of my need to place more trust in God. The Bible tells us that faith is the confidence in what we hope for and assurance about what we do not see in Hebrews chapter 11 verse 1. The foundation of this confidence and assurance is God Himself, who rewards those who earnestly seek Him sa Hebrews 11 verse 6. God is faithful to keep His promises to all those who believe and come to Him through Jesus. Sometimes having faith in what we do not see is not easy, but we can rest in God's goodness and His loving character, trusting that His wisdom is perfect in all things, even when we have to wait. He is always faithful to do what He says to save our eternal souls and meet our deepest needs now and forever. So don't worry about tomorrow. God is already there. Amen. Napakaganda. Ah, madalas po sa atin, lagi po natin itong nararanasan yung pag-aalala tungkol sa kinabukasan, lalo pag ganitong pakatapusan na. So, ubos na yung ating mga budget, ubos na yung mga groceries, kumbaga, ano na lang, yung, as in, konting-konti na lang yung stocks, tapos minsan inisip ka, kakasya pa ba to sa loob ng 1 linggo or ano pa, 10 days pa bago sumahod, ganyan. Minsan andun lagi yung pag-aalala, lalo kung may mga anak tayo, may pamilya na pinapakain, andun lagi yung pag-aalala na, ah, may kakainin pa ba kami bukas or sasapat ba tong sasapat ba tong pera ko or sasapat pa ba tong budget namin, yung groceries namin, ganyan. Itong author natin dito sa Our Daily Bread, ang nakita niyang lesson sa faith is galing dun sa kanyang aso, po. Kasi yung kanyang aso, pagka wala ng water yung kanyang bowl, sa halip na siya, yung mag-ingay, or mangligalig, mag-aantay lang siya doon quietly kasi alam niya na pag dumating doon yung amo niya or yung itong author, lalagyan siya ng water pag nakita na wala ng laman. So andun yung pagtitiwala niya doon sa kanyang amo. So sa atin din, yun yung parang na-rebuke siya na tayo nga din bilang mga mananampalataya, kailangan nating magbigay ng more trust sa ating Panginoon. So, katulad nga nung sitwasyon na nabanggit ko kanina, pagka pakiramdam natin ay nauubusan na or ubos na, andun lagi yung pag-aalala natin, Pero magtiwala tayo sa pangako ng ating Panginoon. Sabi niya nga po dun sa Philippians 4:19, "My God will meet all your needs according to the riches of His glory in Christ Jesus." So, ang pag-provide pa ng Diyos sa atin, hindi nakadepende sa riches natin, kundi nakadepende sa riches ng Diyos. So, ang Diyos natin ay napakayaman, So, magtiwala tayo sa Kanya na ibibigay niya yung ating pangangailangan, Sabi nga dun sa Hebrews 11:1, "Faith is confidence in what we hope for, the assurance of what we do not see." So, yung foundation po ng ating confidence and assurance is yung ating Diyos mismo, Kasi alam natin yung character niya. At sinabi nga niya sa verse 6, He reward those who earnestly seek Him. So, alam natin na ang Diyos, pag sinabi niya sa kanyang salita, tutuparin niya, tapat po ang Diyos, hindi katulad natin. So, alam natin na
faithful and loving ang ating Diyos, hindi siya nagsisinungaling. So pag sinabi niya na magpo-provide siya talaga. Kaya iwasan po natin yung yung lagi po tayo nag-aalala kung ano yung mangyayari sa kinabukasan. Ito din nararanasan din namin minsan na kami mag-asawa pagka yung nasa-short talaga kami ng budget. Tapos yung as in walang-wala na talaga, tapos magugulat ka biglang mag-aabot yung boss mo, bigla siya makaka-receive din ng hadiah, ganyan. Tapos ano lang kami na, ay praise the Lord, alam talaga ng Diyos kung ano yung ating pangangailangan. Tapos kahit yung mga kapitbahay mo, gagamitin niya ng Panginoon na wala na kayong iluluto, wala na kayong ulam. O, bigla na lang nagbibigay yung kapitbahay pag nagluto sila ng marami. Kaya ilang beses yun na ginagamit din ng Panginoon yung aming kapitbahay para mag-provide ng aming kakainin. So, yun talaga mapapapikit ka na lang, mapapasabi ka na lang na thank you Lord, at hihingi ka na lang ng sorry na hindi ka nagtiwala sa Kanya, nag-alala ka kaagad. So, sa daming beses, sa daming sitwasyon na naranasan namin yung ganun. Pero hanggang ngayon, na andun pa rin minsan yung pag-aalala pag nauubusan tayo, So, we have to work on that. Lalo na ako kasi warrior ako, At kayo din po mga kapatid. Ah, we have to work on that, Kailangan po natin na mas magtiwala pa sa ating Panginoon. Mas magtiwala tayo sa kanyang mga pangako. Mas magtiwala tayo sa kanyang mga salita, Dito nga yung example ng ating author, 'di ba? Yung aso niya, ano, napakalaki ng pagtitiwala sa kanya, na alam niya na na lalagyan talaga yung bowl of water niya. So aso yun, na how much more tayo na tao. At siya nagtitiwala siya sa tao, how much more tayo. Magtiwala tayo sa ating Diyos, Ang Diyos natin ay makapangyarihan, ang Diyos natin ay mayaman. At pag sinabi niya na hindi niya tayo pagkukulangin, hindi talaga niya tayo pagkukulangin. So, ilang beses na pinapaalala na sa atin ng Panginoon yan. Alam ko, marami na rin mga kapatid na nagtitestimony na nauunahan sila ng pag-aalala. Minsan, pag meron tayong mga pangangailangan, nauuna pa tayo lumapit sa mahihiraman, nauuna pa tayo lumapit sa mga kaibigan natin, mga kapatid natin, kung sino yung pwede nating malapitan ba. Ba't hindi muna natin unahin na lumapit sa ating Panginoon? So, pag meron tayong mga pangangailangan, sabihin natin sa Panginoon, ihingi natin sa Kanya, Yun naman yung nais ng Panginoon, na lahat ng pangangailangan natin, idulog natin sa Kanya sa pamamagitan ng panalangin, At andun siyempre yung pagtitiwala na ipoprovide niya, ang ating hinihingi or ang ating pinapanalangin. So, kung talagang kailangan po natin yan, ipoprovide po yan ng Panginoon, Pero yun nga po, kung kailangan, kasi meron namang baka papanalangin naman natin, Lord, gusto ko ng bagong iPhone, gusto ko ng bagong kotse, meron ka pa namang previous na gumagana pa naman. So, yung mga ganun, hindi naman talaga natin kailangan, hindi naman natin talaga, kumbaga basic need. So, ang sigurado na ibibigay sa atin ng Panginoon is yung talagang kailangan natin, hindi yung ating mga kagustuhan, So, huwag po tayo matakot na lumapit sa ating Panginoon. Huwag tayo mag-alinlangan na lumapit sa ating Panginoon. At pag tayo ay nagkukulang, unang-unang lalapitan natin ang ating Panginoon. Minsan, ginagamit din ng Panginoon yung ating mga kakulangan na yan para maalala natin na lumapit sa Kanya, maalala natin na makipag-usap sa Kanya. Kaya wag naman sana na pagka binigay na ng Diyos yung ating pinapanalangin ay hindi na rin tayo makapag-thank you, or kapag tuloy-tuloy ang pagkakaloob ng Diyos ng ating pangangailangan, hindi man lang tayo manalangin, So, wag na nating antayin din na pagkukulangin pa tayo para tayo manalangin or makipag-usap sa ating Diyos. So, ayun po, nawa meron po tayong nakuha na magandang aral. So, huwag po tayo mag-alala sa kinabukasan. Don't worry about tomorrow. God is already there. So, ano man yung mangyari kinabukasan, ano man yung kakaharapin natin, nauna na po ang Diyos doon. So, magtiwala po tayo sa Kanya na hindi niya tayo ipapahamak. At ang plano sa atin ng Panginoon ay laging maganda. So, purihin ang Diyos at tayo po ay manalangin. Salamat, Panginoon, sa inyong paalala, Panginoon, na mas magtiwala po kami sa inyo, Lord.
Salamat po sa inyong mga salita, Panginoon, na nag-encourage sa amin, Panginoon, na mas magkaroon po kami ng pananampalataya, or mas lakasan po namin, Panginoon, mas pagyamanin namin, Panginoon, yung aming pananampalataya at pagtitiwala sa inyo, Lord. Salamat din, Panginoon, sa lahat ng oras, Panginoon, na pinrovide niyo po yung aming pangangailangan. Kahit hindi po kami nagsasabi sa inyo, Panginoon. Patawarin niyo po kami kung hindi po kayo yung aming pinapriority pag meron kaming mga needs. At inuuna po namin na makiusap muna sa iba. Tulungan niyo po kami, Panginoon, na in our moment of need, Panginoon, whatever it is, be it financial, spiritual, or mga physical or material things, Panginoon, or maaring emotional need, Panginoon, whatever we need, Panginoon, ay unahin namin na lumapit sa inyo, Panginoon. Unahin namin na idulog sa inyo, Panginoon, at ipabahala namin sa inyo kung ano yung way na gagawin nyo, kung gagamit ba kayo ng mga tao sa paligid namin, Panginoon, para tulungan kami, O Lord. Help us, Panginoon, na ma-recognize na Ikaw po ang source ng lahat, Panginoon. At sa iyo kami dapat lumapit, Panginoon. At salamat, Panginoon. Muli, lagi niyo po kaming iniingatan, Panginoon. Lagi niyo po kaming binubuhusan ng pagpapala na hindi naman namin deserve, Panginoon. Salamat, Panginoon, na hindi niyo po kami pinababayaan kahit na lagi po kaming pasaway sa inyo, Panginoon. Thank you for providing all our needs, Panginoon. At nawaloobin niyo po, Panginoon, na maging malakas po ang aming pananampalataya at pagtitiwala sa inyo, Panginoon. Tulungan niyo po kami, O Lord, na palakasin itong aming pananampalataya sa inyo. At maniwala kami, Panginoon, sa inyong mga pangako. At panghawakan namin, Panginoon, ang inyong karakter bilang kayo ay mapagmahal at tapat na Diyos at tapat sa inyong mga pangako. Salamat, Panginoon. Patuloy ka namin pinupuri, pinasasalamatan. In Jesus' name. Amen. So, yun po. Maraming salamat po sa pakikinig or panonood, mga kapatid. Nawa ingatan kayo ng Panginoon sa maghapon na ito. Nawa i-provide niya ang lahat ng inyong mga pangangailangan. At huwag po natin kakalimutan, pag meron po tayong mga pagkukulang, ilapit po natin sa Panginoon at magtiwala tayo na ipoprovide niya yung ating mga pangangailangan. So, yun lamang po, at God bless you all.